area ng lugar na to. Sobrang ganda po ng beach na to, na kung saan may entrance naman po 10 pesos. Mas mura po dun sa unang pinuntahan ko. So dito lang pwede ka mag-unwind, mas malapit to kaysa sa 30 minutes walk lang. Kasi madadaanan, pag mula kasi sa bahay, didiretso ka ng palengke, liliko ka ng Jollibee, doon din tayo dadaan mamaya. Tapos pagliko mo ng Jollibee, lakarin mo lang. Tapos makakaano ka ng viewing deck doon, kakain ka ng talaba, ganyan. At madadaanan mo rin yung mga nagbebenta ng talaba. So, ayun. Kaya maraming pumupunta dito yung mga tao kasi aside sa murang entrance, masarap ang simoy ng hangin at tahimik na lugar na makakapag-unwind ka, makakapag-isip-isip ka. Although hindi ka pwede maligo dito kasi maraming digya ngayon na lumalabas yung kulay itim. So, hindi ko kasi nadala yung notebook ko dito. Dapat dito ako pala magde-devotion. Sa bukas, kung may pera pa tayo, kung kakayanin pa ng budget natin, dito ulit tayo. Tapos magsusulat tayo dito, magde-devotion ako dito. Pero meron ako pinanghahawakan na verse, mga kapodcast, na pinaka-paborito ko na verse sa Bible. Matatagpuan ito sa Philippians 4:13. Lahat magagawa ko sa pamamagitan ng lakas na nanggagaling sa Diyos. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Ano ibig sabihin nito, mga kapodcast? Lahat kaya natin gawin, lahat kaya natin malagpasan, kaya natin masolusyonan kung hingi tayo ng tulong, karunungan at lakas sa ating Panginoon. Kasi sa part ko, mga kapodcast, ang buhay ko nung nalaman nyo rin naman na iba ng ospital ako. Noon, umaasa lang ako sa konting prayer, devotion, ganyan. Pero hindi ko isinasapuso or isinasagawa ang buhay ng Panginoon. Kasi sabi ko, kahit naman hindi ako mag-devotion, kahit hindi naman ako ng devotion ngayon, okay na yung knowledge ko sa Bible, okay na yung knowledge ko about kay God. Hindi pala ganun, mga kapodcast. Yung knowledge ko pala na sa Panginoon, na although tinuturo na sa akin ng church ko yon, yung patungkol sa God's love, about salvation, lahat tinuro na sa akin ng mga teachers ko yon. Pero iba pala kapag ka ikaw mismo ang makatuklas, makadiskubre kung gaano kadakila at makapangyarihan ang Diyos sa ating buhay. So, ayun na nga, mga kapodcast. Sa journey ko kasi, noon na ospital ako, ang tanging kinapitan ko lang yon, ang tanging sinandalan ko lang yon is yung Panginoon. Ang tanging lang alam kong gawin is manampalataya, maniwala at manalig sa Kanya ng mga times na nasa ospital ako. Sabi ko, bigyan mo lang ako, Lord, ng isa pang pagkakataon na mabuhay. Tulungan mo ko, bigyan mo ako ng lakas, dahil ako'y hinang-hinana sa buhay ko. Alam niyo po, every time na lumalapit tayo sa Panginoon, every time na kumakapit tayo kay God, sa mga promises niya sa buhay natin, na lagi tayong umaasa, magtitiwala, at mananalig sa Kanya, hindi niya tayo pababayaan sa journey natin na to. Kasi sa part ko, na-realize ko na, kahit hindi pala ako magdasal, kahit pala hindi ako gumawa kahit pala pilit pala umaandap-andap yung faith ko kay God minsan o madalas, pero hindi siya nagbabago sa aking buhay. Ngayon nung nasa ospital ako, yun yung mga tumatakbo sa utak ko na ngayon na nasa ospital ako, humihingi ako ng lakas, ng tulong sa Kanya, na alisin yung pain na pinagdadaanan ko sa buhay ko. Hindi siya nagdadalawang isip na bigyan niya ako ng kalakasan na ma-overcome ko yung journey ko sa pain na yon, sa pagkaka-hospital ko na yon. At hindi niya ako hinayaan na
manatili na matagal doon sa ospital na yun. So, sa part ko kasi mga kapodcast, napakapalad ko. Nakilala ko ang Diyos sa buhay ko. Na lagi siya nandiyan sa tabi ko all throughout my journey sa buhay ko. Kaya yung pinapasalamatan ko kay God na dapat sa buhay natin, pasalamatan natin siya sa kalakasan na binibigay niya sa atin, sa kapangyarihan niya na pumupuspos sa bawat araw. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Kasi alam niyo mga kapodcast, ngayon, iba na yung pananaw ko sa buhay. Ngayon kasi, mas gusto ko ng mag-unwind sa ganitong paraan, mag-walking, ayusin yung sarili ko. Kasi pag hindi natin inayos yung sarili natin, mga kapodcast, tutulong sa atin ang Panginoon. Pero kung tayo mismo, hindi natin inaayos yung sarili natin, hindi natin change yung lifestyle natin, papaano tayo tutulungan ng Diyos kung tayo mismo sa sarili natin, hindi natin tinutulungan. Dapat teamwork kayo, na kung saan tutulungan ka ni God, bibigyan ka niya ng kalakasan, bibigyan niya tayo ng lakas. Pero tayo mismo rin sa ating sarili, tulungan din natin yung sarili natin na i-change yung lifestyle na mayroon tayo para magkaroon tayo ng healthy living sa ating buhay. So yun lang yung mini devotion ko ngayong araw na ito. Papakita ko sa inyo kung saan tayo ngayon. So nandito tayo ngayon sa dito ako nakaupo sa isang batuhan. So ayan yung seawall. Pwede naman tayo pumunta dyan kasi sakop pa yun ng Villarosa Beach. So marami naliligo dito pag Sabado, ganyan, makakapag-unwind. So ito yung kabuuan ng view niya. Diyan yung viewing deck. May viewing deck dyan sila. Pero hindi ko, madulas kasi ngayon dyan kasi malumot. Pero ito yung lugar na kung saan man ako ngayon, nandoon. Dito ako ngayon sa mangrove area nila. Maraming naliligo dito. Maraming mga taong kanina naliligo. Ganyan. So, ano na ako dito. Ayan o. Yan yung mga isang hilera na yan. Yan yung mangrove area nila dito. So, ayun. Maglalakad-lakad lang ako dito, then uuwi na tayo. So, ito yung tinutukoy ko sa inyo na jellyfish na bawal maligo dito. Kasi may daw yan eh. May cute na nila pagmasdan, no? May lason daw yan. Pagka nakakapitan ka, magkakaroon ka, ewan ko, may poison yan eh. Ayan yung jellyfish na, bawal ulihin yan. Kasi pagka ganitong ganito ka daw sabi sa dito. Pag ganito daw ganitong alon tapos makulimlim, lumalabas daw sila. Yan no, ang dami nga nila dito kanina eh. Mga 3, 4, 5. Ay, mga 5 ata sila. So, ayun. Ito yung kabuuan ng nila. Ayan. Ayan yung mga kainan nila doon. So, dito na ako inom ng gatas. Tapos, uwi na tayo, maglalakad ako. A few moments later. So, nagpahinga lang ako dito. Ito yung pinaka-almusal ko. Tinapay. At gatas pa rin naman yung pinaka-almusal ko sa umaga. At saka tinapay. Ito oh. Kain tayo mga kapodcast. Tapos ko lang ito. Kaya ulit tayo pauwi na. So, kita na lang tayo mga kapodcast sa bahay. 1 hour later. So, ayan mga kapodcast, kakauwi ko lang. Nagpalit muna ako bago ako mag-ending. Nagpalit muna ako ng damit kasi pinagpapawisan nga ako. So, salamat po muli sa pagsama sa akin sa walking ko. Kung nagustuhan nyo yung content ko na ito, please don't forget to subscribe, like, and share. At maraming salamat mga kapodcast. God bless po sa atin lahat at see you ulit sa atin walking and devotion. Bye. God bless.